Kahit pa wala na tayong nakikita na pag-asa para umangat pa sa buhay, ano pa man ang mga pagsubok na dumating, huwag na huwag tayong susuko. Ako nga pala si Vic, 29 years old at isang masugid na listener ng inyong programa. Magaganda talaga ang mga kwentong ine-air ninyo at humahanga ako sa talento ng mga dramatista na nagbibigay buhay dito. Kaya naman kahit na medyo nahihiya ako, na-inspire ako na ibahagi sa inyo ang kwento ko. Hindi ako sigurado kung kikiligin ba kayo o maiinis kapag napakinggan ninyo ang kwento ng isang torpeng katulad ko. Ano yung sayo, kuya? Ano ulit yun? Kuya, tinatanong kita kung ano yung bibilhin mo. Bibili ako ng tinapay. Oo nga, kuya. Alam kong bibili ka ng tinapay. Bakery to eh. Ay, sorry na nawala sa isip ko yung bibilhin ko eh. Alam mo, kuya, napansin ko lang, parang ang lalim ng iniisip mo. Nakatulala ka lang dyan eh. Pasensya na. Oh, ano? Naalala mo na ba kung ano yung bibilhin mo? Miss, unahin mo na nga ako. Wala naman yatang bibilihan dito eh. Siya kasi yung nauna, kuya. Kahit na ba siya yung nauna eh, kung gagawin niya lang dyan eh, tumunga nga at titigan ka. Walang mangyayari sa atin dito. Pare, pasensya ka na nawala lang talaga sa isip ko kasi yung bibilihin ko eh. Alam mo pare, hindi ako naniniwalang may iniisip ka. Tinititigan mo lang si Miss Beautiful eh. Sige na, kuya. Ikaw na yung uunahin ko. Ano bang bibilhin mo? Magkano ba tong pandigo ko tsaka yung ensaymada? Parehong 5 piso po ang isa. O sige, bigyan mo ako ng tig-5. Sige po, sandali lang po. Ikaw naman pare. Pati ba naman ako palulusutan mo ba? Pero di rin kita masisisi. Talaga namang napakaganda eh. Oo naman. Maganda talaga siya, maganda. Sinasabi ko na nga ba eh. Kulang na lang. Umamin ka na dito na type mo talaga si Miss Beautiful. Pero mukhang mahinang klase ka eh. Ako na nagsasabi sa'yo, di ka papatulan yan. Pero di ko naman sinabing ganun eh. Wala naman ako sinasabing ganyan pare. Nako, kunyari pa to. Ayaw mo lang na mapahiya eh. Kuya, ito na yung tinapay mo. O ito na yung bayad ko Sakto yan Salamat po. Oh, kuya, ano? Naalala mo na ba kung ano yung bibilhin mo? Oo, 5 yung... Yes, huwag mo nang pinapansin to. Di naman talaga bibili yan eh. Bibili na nga siya, di ba? Pwede bang huwag ka nang magulo? Kanina mo pa siya pinagtitripan eh. Hindi ako lang titrip Sinasabi ko lang yung totoo. Tsaka nga pala miss, kung tapos na yung trabaho mo dito, kung gusto mo, daanan kita dito, Sayang yung ganda mo eh. Isasakay kita sa tricycle ko. Hindi na, kuya. Salamat na lang. Nagtatrabaho pa ako eh. Di ba nga ang sabi ko kapag natapos na yung trabaho mo? Tsaka wag mo naman akong tinatanggihan. Papakilala kita sa mga barkada ko. Matutuwa yung mga yun. May kasama ako maganda eh. Pasensya ka na, kuya. Pero mas maganda kung isama mo na lang yung mga barkada mo dito para bumili na rin sila dito. Nakilala ko na sila. Kumita pa yung bakery namin, di ba? Ang hirap mo namang kausap Huwag ka nang pakipot dyan. Makikipagkilala ka lang naman eh. Kapag nakasama mo yung barkada namin, sigurado matutuwa ka kasi paliligayahin ka namin. Pare, huwag ka namang bastos. Anong sabi mo? Ang sabi ko, huwag ka namang bastos. Hindi na maganda yung sinasabi mo sa kanya eh. Babae yan eh. Dapat dyan nire-respeto eh. Aba, matabang ka na Ano Gusto mo magulpo dito Ay, kuya, kuminahon ka lang. Huwag mo siyang suntukin. Nagmamagaling eh. Mukha namang di marunong manuntok. Gusto yata makatikim ng gulpi sa akin to eh. Pare, hindi. Ayoko naman ng gulo eh. Pero pwede naman natin pag-usapan to, di ba? Pag-usapan natin. Oh, ba't nawala yung lakas ng loob mo Takot ka pala eh. Miss, ano yung ginagawa mo? Bakit nakatutok sa akin yung cellphone mo? Oh, kuya, binibidyohan kita Subukan mong suntukin si kuya. Kakalat at makikita ng maraming tao kung ano yung ginagawa mo dito sa bakery namin. Bigay mo sa akin yan. Hindi ko ibibigay sa'yo to. Subukan mong pumasok dito nang masapakan ng mga amo namin. Salamat kayo. May ganyan kayo. Kung hindi,
Baka alis na nga dito. Miss, salamat ha. Kung hindi dahil sa iyong malamang, baka nagulpi na ako. Naku, walang anuman yun, kuya. Huwag kang matakot dun. Matapang lang naman yung mga yan kapag tingin nila. Mahina yung taong aangasan nila eh. Salamat din, kuya. Ipinagtanggol mo ko. Yun ba? Wala yun. Naglakas loob lang kasi ako. Nakita ko kasi mali talaga yung ginagawa sa iyo eh. Ano palang pangalan mo, kuya? Sorry ang tagal mo nang bumibili dito pero hindi ko pa rin alam yung pangalan mo. Vic na lang. Huwag mo na ako tawagin kuya. Okay. Ako naman si Gigi. Gigi? Gigi, yung pala yung pangalan mo. Gigi. O sige kuya, 5... Ano nga pala ulit yun? 5 Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw talaga, Vic. Nakalimutan mo na naman kung ano yung tinapay na bibilhin mo. Matagal na akong bumibili sa bakery kung saan nagtatrabaho si Gigi. At matagal na rin akong may pagtingin sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko na nalaman ko na rin sa wakas kung ano ang pangalan niya. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami ni Gigi at kahit naging malapit na kami sa isa't isa, hindi ko pa rin kaya na maglakas loob na ligawan siya. Tingin ko kasi, wala talaga akong pag-asa na mapasagot ang isang mabait at magandang babae na katulad niya. Isinasabay din niya ang pag-aaral sa pagtatrabaho niya sa bakery dahil pangarap niya talaga ang makapagtapos at makakuha ng mas magandang trabaho. Samantalang ako, isang tambay lang sa bahay na wala nang nakikita pang pag-asa sa buhay. Kaya kontento na ako sa pagkakaibigan na meron kaming dalawa. Hindi ko na nakikita na magiging bagay kami sa isa't isa. Vic, akala ko hindi ka na makakalabas eh. Buti nakapunta ka. At buti pinayagan ka ng nanay mo, no? Yun ba? Kaya lang ako hindi nakasama sa inyo nung nakaraan kasi nagpatulong si mama nun eh. Meron siyang pinagawa sa akin tsaka wala rin kasi akong pera nun eh. Ngayon ba? May pera ka? Kung wala kang dalang pera, wag mo nang isipin yun. Sagot kita. Minsan lang tayong makapasyal dito sa mall eh. Ay, hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Tsaka, may pera naman ako eh. Binayaran ako ni mama dun sa isang pinagawa niya sa akin. Pero, teka lang tayong dalawa lang ba? Sina Milet? Yung ibang mga kasama mo sa bakery, hindi ba sila pupunta dito? Wala sila eh. Kasama nila yung mga boyfriend nila. Ewan ko ba dun sa mga yun? Hayaan mo na nga sila. Akala yata nila, sila lang may kadate. Aba, ako rin, meron. Sinong kadate? Sino? Ikaw talaga, Vic. Minsan di kita maintindihan. Siyempre, ikaw. Wala naman akong ibang kasama dito eh. Oy, kinikilig. Joke lang. Masyado ka kasing seryoso dyan. Tara na nga, pasyal na tayo. Gigi, may inapansin lang ako sa'yo. Talaga? Ano yun? Napansin ko lang, parang mas lalo kang pumuti tsaka kuminis. Nagulat lang ako. Yan ba? Baka dahil sa bagong ginagamit ko na sabon yan. Si Milet yung nagsabi na gumamit din daw ako nun. White Rose Papaya Soap with vitamin B3. Papaya puti in as early as 7 days with regular use. Kaya naman pala mas lalo ka pang gumanda. Sus! Inuto mo pa ako. Pero salamat ha. Napansin mo rin. Ibig sabihin, effective. Oo, tuloy-tuloy mo lang yung paggamit niyan. Oo nga eh. Vic, ako rin sana may gusto rin akong sabihin. Ano yung sasabihin mo? Huwag kang magagalit sa akin ha. Hindi. Oo naman, hindi. Hindi ako magagalit. Siyempre, may sasabihin ka lang naman sa akin eh. Ano ba yun? Vic, hindi sa pinipilit kita. Pero, wala ka na ba talagang balak na maghanap ng trabaho? Yun pala itatanong mo. Sa totoo lang, wala na eh. Ha?
Pero bakit? Ayoko sanang maramdaman mo na minamaliit kita, pero sa edad mong yan, dapat may trabaho ka na. Alam ko naman yan pero wala na akong magagawa eh. Gigi, hindi ako nakapagtapos ng college. Pero hindi pa huli ang lahat, Vic. Pwede ka pang mag-aral. Ako nga, nag-aaral pa rin habang nagtatrabaho. Walang imposible. Ayoko na. Gagastos pa. May hirapan lang kami ni Mama dyan. Alam ko may mga programa naman para sa mga katulad ko, kaya hindi na. Hindi sa tinatamad ako pero sa tingin ko kasi hindi ko na kaya eh. Mukhang huli na talagang lahat para sa akin. Tingin ko wala rin namang mangyayari eh. So, kontento na ako kung ano ko ngayon. Wala na akong pag-asa sa buhay. Huwag kang nag-iisip ng ganyan. Kung laging mababa ang tingin mo sa sarili mo, paano mo haharapin yung mga pagsubok na pagdadaanan mo? Dapat kayanin mo. Lahat tayo may pag-asa. At laging merong paraan para makuha at maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Nako, okay lang ako, Gigi. Tsaka, kalimutan na natin yan. Lahat tayo may kanya-kanyang galing sa iba't ibang bagay. Ikaw, saan ka ba magaling? Wala eh. Wala akong maisip. Nako, Vic, hindi ako naniniwala. Imposibleng wala. Siguradong may talento ka. Hindi mo lang inaamin sa sarili mo. Magaling ka mag-drawing, di ba? Hindi pa ba talento yung tawag doon? Okay lang. Yung sakto lang. Nakakapag-drawing lang. Pero hindi ko masabing magaling. Oo, teka. Saan tayo pupunta? Halika dito. May papakita ako sa'yo. Ano ba yan? Eto, tingnan mo yung mga nakapwesto dito. Nagdo-drawing sila ng mga mukha ng mga artista o kaya kahit na anong gustong ipa-drawing ng customer nila. Ang gusto kong maintindihan mo, may talento ka at merong paraan para kumita ka. Itaas mo yung tingin mo sa sarili mo. Maniwala ka na may pag-asa ka pa at magaling ka. Nang dahil sa mga sinabi sa akin ni Gigi, kahit papaano ay nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Saka ko lang naisip na baka naman meron pa ring puwang ang isang katulad ko sa mundo. Meron naman pala akong talento na pwede kong maibahagi at may pagmalaki para maabot ko ang mga pangarap ko. Binigyan ako ng pag-asa ni Gigi na pwede ko pang mabago ang buhay ko. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko dapat ibaba ang pagtingin ko sa sarili ko. Kaya sisimulan ko na ang unang hakbang para sa sarili ko at hindi ko na hayaan pang mawala ang pagkakataon na may pagtapat ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Sarado na pala kayo. Ha? Oo eh. Gabi na kasi. Bakit? Bibili ka ba? Oo, sana eh. Para pagising namin sa umaga, may agahan na agad kami ni Mama. Di ba, gigising na lang ako ng maaga bukas para makabili ng pandesal. Teka, Gigi, di ka naman pamasok ngayon, di ba? Hindi eh. Wala akong pasok ngayon. Bakit? Dito na muna tayo sa labas. Tambay muna tayo dito. Kahit sandali lang kung okay lang sa'yo. Maaga pa ako gigising bukas eh. Kasi nga maaga nagbubukas yung bakery, di ba? O yan, sayang naman. Pero, sige, di bali na lang. Uuwi na lang ako. Ano ka ba, Vic? Ang bilis mo namang sumuko. Sabi mo kasi matutulog ka na. Maaga pa kayo bukas. Di, uuwi na lang ako. Hindi mo man lang ba ako pipilitin na samahan ka dito sa labas? Gigi, naguguluhan naman ako sa'yo eh. Ano ba talaga? Ayaw mo o gusto mong tumambay dito kasama ako? Alam kong kailangan kong gumising ng maaga bukas. Pero gusto ko pa talagang ipahinga yung utak at katawan ko sa sobrang pagod. Ayoko namang matulog agad kasi araw-araw ganun na yung ginagawa ko. Gusto ko talagang makipagkwentuhan muna sa'yo bago ako matulog. Sana di mo sinasabing maaga kay gising bukas. Akala ko tuloy gusto mo nang matulog. Kasi nga hinihintay ko na pilitin mo ko. Ayan ka na naman eh. Sumusuko ka na agad. Huwag ganun, Vic. Pagtingin mong mas lalo kang mahihirapan na makuha yung gusto mo, lalo mong pag-igihan. Ay nako, eto na naman tayo. Alam mo para sa akin,
kapag ganun yung nangyayari, isusuko ko na lang. Wala rin naman mangyayari eh. Bakit ko pa itutuloy, di ba? Unahan mo na lang yung nararamdaman mo kung mabibigo ka rin lang. Napaka-nega mo namang kausap, Vic. Ayoko na nga. Alis na nga ako. Matutulog na ako. Teka, Bye. Uy, nag-uusap pa tayo. Ayoko kasing kausap yung ganyang katulad mo. Napaka-nega sa buhay. Nakakahawa yan eh. O sige. Titigil na ako. Huli ka na. Wala na. Ayoko na. Inaantok na ako. Sige na, ito naman Isasabihin ako sa'yo Huwag ka na umalis. Yan. Ganyan. Marunong ka naman palang mamilit eh. O sige na. Ano ba yung sasabihin mo? May ipapakita sana ako sa'yo. Nag-drawing kasi ako. Gusto kong makita mo. Sige nga, patingin nga. Ito. Vic! Ako to kuhang-kuha mo yung mukha ko. Ang galing. Saan mo kinopya yung mukha ko? Yan yung unang drawing na wala akong pinagkopyahan na. Aaminin ko, nahirapan akong gawin yan. Hindi ko akalain na matatapos ko yan eh. Alam mo, muntik na rin ako sumuko dyan. Grabe, ang galing mo. Naku Vic, dapat ganyan ka lagi. Huwag kang susuko. Kung sumuko ka pala, hindi mo magagawa tong drawing na to. Pwedeng akin na lang to? Ang ganda eh. Oo, sige lang. Pero may sasabihin pa kasi ako sa'yo eh. Akala ko ipapakita mo lang tong drawing. Ano pa bang pag-uusapan natin? Hindi yun eh. Hindi mo yata na napansin may nakasulat din sa papel. Gusto ko sanang... Okay lang ha. Gusto ko sanang basahin mo. O sige. Ano ba yun? Gigi, I like you? Vic naman eh. Ano ba to? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko o sasabihin sa'yo. Alam ko nakukorny ka sa ginawa ko pero yan lang iniisip ko para masabi ko sa'yo yung totoong nararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing ito pero alam mo yun, ang mahalaga nasabi ko kung ano man yung gusto kong sabihin at nasabi ko na may gusto ko sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ako ni Gigi at kung makukuha ko ba ang inaasam kong matamis na oo mula sa kanya. Pero hindi na bale. Ang mahalaga, nagawa kong may pagtapat ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Kung hindi man niya ito masuklian, hindi naman sasama ang loob ko. Mananatili pa rin ang magandang pagkakaibigan namin at anumang pagsubok ang dumating. Hindi ko hahayaang masaktan ng babaeng tanging nagbigay sa akin ng pag-asa. Nang dahil sa suporta na ibinibigay sa akin ni Gigi, nabuhayan ako ng loob at nagsimula na akong gumuhit na maaari kong magamit bilang samples kung sakaling kailanganin. Kapag wala siyang pasok ay nagagawa akong samahan ni Gigi para maghanap ng mga pwede kong pasukan ng trabaho. Kung dati ay lagi lang akong nagbabantay ng bahay at naghihintay sa wala sa kung ano lang ang mangyayari sa buhay ko, ngayon ay madalas na akong lumalabas at nagbabakasakaling makakuha ng hanap buhay. Masaya ako sa ginagawa ko dahil kahit papano nararamdaman kong may nagagawa ako at hindi nasasayang ang araw ko. Ang masaklap nga lang dito, may isang taong hindi natutuwa sa ginagawa ko. Saan ka galing? Ay ma, nandiyan na pala kayo. Vic, dati, pag-alis at pag-uwi ko, nandito ka lang sa bahay. Mukhang napapadalas na yata yung paglalakwatsa mo. Hindi naman ma, pinuntahan lang namin ni Gigi Samul yung isang pwesto doon. Kasama mo na naman pala yung taga-bakery na yan. Alam mo anak, hindi kita maintindihan eh. Ano bang napapala mo dyan sa babae na yan at halos hindi ko yata kayo mapaghiwalay ha? Ma, lumalabas lang kami kapag wala siyang pasok.
Wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa namin. Bakit ang dating sa akin parang sinasaway niyo ako? Aminin mo nga sa akin, ha? Girlfriend mo na ba yung babaeng yan? Hindi ma, hindi pa. Ganon. Hindi pa. Ibig sabihin, nagliligawan na kayong dalawa. Ang galing mo talaga, Vic. Wala ka nang trabaho, nakikipaglandian ka pa. Ma, sorry. Pero huwag kayong mag-alala, magkakaroon naman ako ng trabaho eh. Kahit paano, makakatulong na rin ako sa'yo. Anong trabaho, ha? Nag-a-apply ako para maging portrait artist sa mall. Pumayag naman yung nakausap ko doon na tingnan yung mga sample ko. Kung magugustuhan daw niya yung mga gawa ko, kukunin niya ako para magtrabaho sa kanya. Ano? Hindi naman kalakihan ang makukuha mong sweldo dyan. Hindi ko na muna iniisip yun, ma. Ang importante po sa akin, yung kahit papano may kinikita na ako. Tsaka mahal ko yung ginagawa ko. Aba, hindi ka naman ganyan mag-isip dati. Sino bang nagturo sa'yo niyan, ha? Si Gigi po. Vic, pwede ba? Huwag ka na nga muna sumama dyan sa babae na yan. Kung ano-ano na lang itinuturo niya sa'yo. Hindi na maganda yan eh. Ma, wala naman ako nakikitang mali sa mga tinuturo niya sa akin Gamitin mo nga yung utak mo, anak. Tinuturuan ka niya kung paano mo lokohin ang sarili mo. Ma, hindi ko kayo maintindihan. Ano bang ibig niyong sabihin? Pinapaniwala ka niya na meron ka pang pag-asang umangat sa buhay. Malaking kalokohan yan. Hindi mo ba nakikitang hindi ka nga nakatapos ng college tapos aasa ka pang may makukuha kang magandang trabaho? Ma, marangal na trabaho naman yung sinusubukan kong pasukin eh. Marangal sa marangal pero napakaliit na makukuha mong sweldo. Vic, wag mo ang inuutuyang sarili mo. Ang totoo, hindi ka nakapagtapos kaya hindi ka makakapagtrabaho. Imbis na lokohin mo yung sarili mo, dumito ka na lang sa bahay para mapakinabangan ka. At pwede ba? Huwag ka na ulit lalapit sa babaeng yun. Ano ho ba ang gusto niyo para sa akin? Yung ganito na lang ako? Na walang trabaho at nakatambay lang dito sa bahay? Ma, gusto ko namang may gawin ako para sa sarili ko. Pwede ba? Huwag mo na akong dramahan dyan. Sumunod ka na lang sa akin para hindi ka mapahamak. Alam ko ang sinasabi ko kaya sundin mo na lang ako. Kapag itinuloy mo yan at walang nangyari sa'yo, huwag kang lalapit-lapit sa akin at iiyak-iyak, ha? Napakasakit lang na ang taong inaasahan kong susuporta sa akin ang siya mismong kumukontra pa at umahad lang sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Pero sabi nga ni Gigi, kung lalong humihirap, kung tingin mo ay lalong hindi mo nakukuha ang gusto mo, mas dapat mo pang paghirapan at pag-igihan. Kaya kahit ano pa ang sabihin ni Mama sa akin, hindi na niya ako mapipigilan pa. Sinuway ko ang mga sinabi niya at itinuloy ko lang ang paghahanap ng trabaho. Sinubukan ko na ring magpasa ng application sa mga call centers. Yun nga lang, ay hindi ako sinuswerte na makapasa. Hindi ko maiwasan minsan na napaghihinaan na rin ako ng loob. Pero alam kong makakaya ko pa rin ang lahat. Basta laging nandyan si Gigi para sa akin. Nangyari dun sa balak mong pasukan? Tinawagan ka na ba? Yun nga eh. Hanggang ngayon wala pa rin ako naririnig. Nagbigay na ako ng mga sample works ko sa kanya eh. Ni text wala pa rin ako natatanggap. Oh, ayan ka na naman. Nawawalan ka na agad ng pag-asa. Relax ka lang. Malay mo, bukas tatawagan ka na. Ilang linggo na rin kasi, Gigi. Kapag ganyan, madalas ang ibig sabihin nun, hindi ka talaga gustong kunin. Hindi naman laging ganun, Vic eh. Basta habaan mo lang ang pasensya mo. Kung sakaling walang mangyari dyan, edi hanap ulit tayo ng bagong mapapasukan. Ganun lang. Gigi, salamat ha. Alam mo kung wala ka, hindi siguro ko magkakaroon man lang ng lakas ng loob para gawin to para sa sarili ko. Wala yun. Ganun talaga kapag magkaibigan. Laging nagtutulungan. Teka, kaibigan? Kaibigan lang? Oo, bakit? May mali ba sa sinabi ko? Di ba magkaibigan tayo? Porket pinayagan lang kitang manligaw, ang feeling mo na ha?
Uy, joke lang. Masyado ka na naman kasing seryoso dyan eh. Loko ka eh. Nagtitrip ka na naman eh. Alam mo, pasalamat ka, maganda ka. Ang ganda-ganda ng ngiti mo. Ano mo sikreto sa ngiting yan? Ay, yan ba? May ginagamit kasi ako para maalagaan ko ang mga ngipin ko. Unique toothpaste with Max Protect formula. Max Alaga, Max Protectado with Unique. Oh, kaya pala lalong gumaganda ang ngiti mo. Lalo tuloy nahuhulog yung puso ko sa'yo eh. Ha? Aba, humihirit ka na ngayon Pero Vic, masaya ako para sa'yo. Unti-unti, nakikita ko na yung mga pagbabago sa'yo. Nagkakaroon ka na rin ng kumpiyansa sa sarili mo kahit papano. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Nagpapasalamat din naman talaga ako sa'yo. Dahil kung wala... Napakaagang landian naman yan, Vic. Ma, teka, ma, anong ginagawa nyo rito? Bibili ka ba ng tinapay, ma? Ma, si Gigi nga pala, si Gigi. Hello po, kumusta po kayo, tita? Pwede ba? Huwag mo kong matita-tita, ha? Hindi kita pamangkin at hindi tayo close. Ma, huwag mo naman kausapin si Gigi ng ganyan. Aba, bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, Ay. Akala mo kung sino tong babaeng to. Hoy, huwag mo ang inuuto yung anak ko. Sa bakery ka nagtatrabaho, kaya huwag kang umasta dyan na para bang may narating ka na sa buhay. Alam mo, hindi ko alam kung anong nakikita sa'yo ni Vic at wala naman yung trabaho eh. Pwede ba? Huwag mo na landiin yung anak ko. Kailangan mo po ba talagang bastusin si Gigi sa mismong bakery nila? Ay nako, Vic. Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo tungkol sa babae na yan. Mabuti pa magsaing at magluto ka na para makakain na tayo. Nagugutom na ako. Teka ma, huwag niyo hong ibahin yung usapan. Bakit kailangan niyong gawin sa kanya yun? Wala naman siyang ginagawang masama. Siya nga yung tumutulong sa akin para magkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili. Eh yun na nga yung problema eh. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa masyado sa sarili mo. Nakakalimutan mo na kahit kailan, wala kang makukuhang matinong trabaho. Pwede ba? Tanggapin mo na lang yan sa sarili mo, Vic. Ma! Ba't ba ayaw niyong may mangyari sa buhay ko? Bakit ayaw niyong may marating naman ako? Ba't ayaw niyo akong magtagumpay? Hindi sa'yo kung magtagumpay ka. Pero dapat, tanggapin mo yung katotohanan. Walang seseryoso sa isang taong hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Walang magandang kumpanya na kukuha sa'yo. Malupit ang mundo para sa isang katulad mo, Vic. At sino may dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos? Di ba kayo? Nung namatay si Papa, nakiusap kayo sa akin na tumigil ako sa pag-aaral dahil hindi niyo ako kayang pag-aralin, di ba? Hindi niyo kami kayang pag-aralin lahat. At ano nangyari doon sa dalawa kong kapatid? Ayun! Yung isa lumayas. Yung isa, nag-asawa agad. Hindi man nga lang sila nakatulong sa inyo eh. At ano? Gagayahin mo yung dalawang yun? Nagkatrabaho lang, nakatikim lang ng malaking kita, may nagustuhan na lalaki, talilikuran agad yung nanay nila. Vic, hindi! Hindi baling hindi ka na magtrabaho, wag mo lang akong iiwanan dito. Vic naman, anak, kaya nating mabuhay ng tayong dalawa lang. Hindi natin kakayanin na ikaw lang ang nagtatrabaho para sa ating dalawa. Hindi ko ginagawa ito para lang makatikim ako ng sweldo. Ginagawa ko to para kahit papano naman matumaas naman yung tingin ko sa sarili ko. Wala akong balak na iwan ka dito. Ang inihiling ko lang, magkaroon naman sana ako ng silbi sa mundo. Sana dumating naman yung pagkakataon na maipagmalaki mo naman ako. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko, hindi ko na mababago pa ang isip ni Mama. Pero sigurado akong naiparamdam ko na rin sa kanya
na wala na siyang magagawa dahil desidido na ako sa kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Dahil alam kong nasaktan si Gigi sa ginawa ng nanay ko, sinubukan ko siyang tawagan para sabihin sana sa kanyang huwag niyang masyadong damdamin ang mga sinabi sa kanya ni Mama. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa nangyari. Nararamdaman kong parang iniiwasan na niya ako at natakot akong posibleng mawala na sa akin ang babaeng mahal ko. Vic, anong ginagawa mo dito? Buti na lang naabutan kita. Nalaman ko kasi kay amo na paalis kang araw. Kaya tinakbo ko. Akala ko nahuli na ako. Vic, hindi mo na dapat ginawa yun. Kahit naman naabutan mo ko, desidido na ako. Uwi na ako sa amin. Teka lang. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Bakit parang bigla-bigla naman? Wala. Namimiss ko na kasi yung pamilya ko eh. Naramdaman ko na lang na nangungulila na ako dito sa kanila. Kaya ayun, nagdesisyon na akong umuwi na lang. Paano naman yung pag-aaral mo dito? Bibitawan mo na lang ba yun ng ganun-ganun na lang? Siguro, doon ko na lang itutuloy yung pag-aaral ko. Gigi naman, hindi ako naniniwala na yun ang talagang dahilan kung bakit ka aalis eh. Matagal na rin tayo magkaibigan kahit papaano kilala na rin kita. Sana naman sabihin mo sa akin yung totoo. Ano pa bang gusto mong malaman, Vic? Sinabi ko na nga kung ano yung dahilan ng pag-alis ko, di ba? Ano pa bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Yung ginawa ba ni Mama sa bakery nyo nung isang araw, yung ba yung dahilan kung bakit ka nakakaganito? Hindi Bakit naman ako maapektuhan sa mga sinasabi ng mama mo sa akin? Alam mo, iba't ibang mga customers na ang nakaharap ko sa bakery. Meron pang mas matindi yung ginawang pang-aaway sa akin kaysa dun sa ginawa ng mama mo. Kaya, imposible talaga na dahil lang dun kaya aalis ako. Ang sabi ko sa'yo, Gigi, kilala na kita. Alam ko at nararamdaman ko na ayaw mong ipahalata na nasasaktan ka talaga sa mga sinabi ng mama ko sa'yo. Aminin mo na kasi, hindi mo naman maitatago sa akin yan eh. Vic, hindi ako ganong klaseng babae. Hindi kita nilalandi. Hindi ako pinalaki ng maayos ng mga magulang ko para sabihan lang ako ng ganyan ng nanay mo. Gusto ko lang namang matulungan ka. Kaya ka rin man naiiyak kasi mahal mo na rin ako. Oo. Sige, aminin ko na. Mahal kita. Pero hindi pwedeng maging tayo, Vic. Ayaw sa akin ng nanay mo, kaya mabuti pa siguro lumayo na lang ako. Ano? Pero teka, akala ko ba dapat hindi sumusuko, di ba? Di ba, ang sabi mo, kapag lalong nahihirapan ka na makuha ang gusto mo, dapat lalo mong pag-igihan. Bakit ikaw? Isinusuko mo na agad yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Vic, magkaibang bagay naman yun eh. Hayaan mo na lang ako umalis. Basta ituloy mo lang yung pagdodrawing mo. Lagi mong gamitin at huwag mong sasayangin yung talento mo Kapag may nagbukas na trabaho para sa'yo, kunin mo agad. Hindi ka talunan. Lagi mong tandaan yan. Pero iiwan mo ko eh. Para saan pa tong talento ko, ha? Para saan pa to? Para saan pa kung magkakaroon ako ng trabaho? Kung mawawala naman sa akin yung babaeng dahilan kung bakit pinipili ko na ngayon na magkaroon ng saysay ang buhay ko. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Siguro, tinulungan lang kita para maintindihan mo na hindi mo dapat sayangin ang talento mo. Gigi. At meron kang buwang sa mundo. Hanggang doon lang ang papel ko sa buhay mo, Vic. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hanggang doon lang tayo. Kung kailan alam ko na may nararamdaman ka para sa akin, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. Mahal kita at wala akong pakialam kung sino man ang humadlang sa ating dalawa. Gigi, pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maipaglabang ka. Ano? Aalis ka pa rin ba at susuko ka na lang? O itutuloy natin ang pagmamahalan natin kahit ano pang pagsubok ang dumating sa atin?
Ano? Aminin kong meron din akong pag-aalinlangan. Pero napatunayan kong tama nga si Gigi. Kung tingin mong lalo kang mahihirapan na makuha ang isang bagay, lalo mong pagtiyagaan. At nagawa kong kumbinsihin si Gigi na huwag nang umalis. Sa wakas, tuluyan ko na rin nakuha ang puso niya. Pinili naming ituloy ang relasyon namin kahit tutol pa rin si Mama sa pagmamahalan namin. Sa ngayon ay meron na rin akong trabaho bilang isang portrait artist at hindi man kalakihan ang sahod na nakukuha ko. Sa ngayon, ang importante sa akin ay may trabaho ako. Unang hakbang pa lang naman ito. Malay natin, may mga magaganda pang mangyayari sa akin. Ano mang pagsubok ang dumating, makakaya ko itong harapin kasama ang babaeng naniwala at hindi sumuko para sa akin. Maraming salamat Dear IFM sa pagkakataon na may bahagi ko sa inyo ang kwento namin ni Gigi. Hanggang dito na lang muna at sana'y maging matagumpay pa ang inyong programa. Vic. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.